Magandang hapon po. Aurora na ang hinahagupit ngayon ng Super Typhoon Pepito. Ramdam din ang lakas ng bagyo sa Nueva Ecija. At mula sa Bungabon, nakatutok live si James Agustin. James. Pia Ivan, hanggang sa mga oras na ito ay malakas na buhos ng ulan at pagbugso ng hangin yung nararanasan natin. Dito po yan sa bayan ng Bungabon sa Nueva Ecija. Ang kalapit na lalawigan nitong Aurora, sinagupa rin ang pagdating ng Super Typhoon Pepito sa ikalawang landfall nito sa bayan ng Dipakulaw ngayong hapon. Umabot sa resort na ito sa Dipakulaw, Aurora ang mga alon habang nananalasa ang Super Typhoon Pepito. Walang tigil din ang malakas na hangin at ulan sa Baler. Maulan din kanina pang umaga sa Dilasag. Cyclone warning signal number 4. Sa San Luis, mahigit 400 pamilya ang lumikas. May forced evacuation din sa Dinalungan. Sa Bungabon, Nueva Ecija na may 5 flood-prone barangay, malakas ang hangin at pabugso-bugso ang ulan mag-aalas 2 ng hapon. Nagtumbahan ng ilang karatula, may tumagilid panten. Nasira ang isang tindahan. Nilipad din ang mga lona. Sa isang perya, kusang umaandar ang isang ride sa lakas ng hangin. Nag-ikot ang isang fire truck para balaan ng mga residente. Ilang residente rin ang abala sa paglikas. Baka mamaya hindi na mapaghahakot pagka malalim na tubig. Kaya inuunahan namin. 13 barangay naman sa Cabanatuan City ang binabantayan. May mga magsasakang minamadali na ang pag-ani ng mga palay. Kawawa naman po palay, kaganda ng palay. Kahit na pa po gusto po namin simpang. Tinitiyak din ng iba na protektado sa bagyo ang kanilang bahay. Sa Candaba, Pampanga, ilang residente na rin ang nagtali o naglagay ng pabigat sa kanilang mga bubong. Ang MDRMO nakaalerto na. Samantala, balik dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, may mga nagsilikas na rin ang mga residente sa mga bayan ng Gabaldon, Peñaranda, maging sa Cabanatuan City. Yan muna ilitas mula dito sa bayan ng Bungabon sa Nueva Ecija. Balik sa Iban. Ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo, James Agustin. Hindi lang panahon ang nagsungit sa Quezon dahil sa bagyo, kundi pati dagat na humampas sa ilang coastal area sa Polillo. At mula sa Quezon, nakatutok live si June Veneracion. June? Pia, sa buong probinsya ng Quezon, kabilang itong aming pwesto dito sa Tagkawayan ay umabot na sa mahigit 100,000 ang mga residenteng nagsilikas dahil sa bagyong Pepito. Mahigpit ang bili ng provincial government, Pia, na makakabalik lang sila sa kanilang tahanan kapag wala na raw umiiral na tropical cyclone wind signal sa kanilang lugar. Hinampas ng malakas na alon at hangin at ulan ang tabing dagat sa Polillo, Quezon. Nilamon ng tubig ang isang kalsada. Ang pag-alsa ng dagat na ilang araw pinaghandaan, nagpabaha sa ilang lugar doon. Sa taya ng provincial government ng Quezon, umabot sa 5 talampakan ng alon na humampas sa dalampasigan. May ilang residente hindi lumikas para bantayan ang kanilang mga bahay. Sa Tagkawayan, Quezon, nag-ikot ang mga pulis sa mga kritikal na lugar. Nang lumiwanag, dama pa rin ang lakas ng hangin dala ng bagyo. Sa gitna ng ulan at hangin, nagpa-rescue ang mag-iinang ito dahil baka mawasak ang kanilang kubo. Bali na po kami dito na lang, mga bata na lang importante, maliliit pa pati. Sa isang liblib na barangay, nirespondihan ng isang lola at dinala sa ospital. Sa highway, ilang puno ang nabuwal. Naging maagap ang pagpapalikas. May mga napunta sa mga eskwelahan at iba pang evacuation center. Ang iba, sa kapilya gaya nito pansamantalang sumilong habang may bagyo. Kasama pa namin ang Panginoon Diyos kahit may bagyo man o hindi, dito kami at mas safe kami dito dahil sa chapel po kami na nag-evacuate po. Ang bilin po ni Governor Dr. Helen Tan sa mga LGU, sa mga MDRMO, hanggang hindi po binababa yung signal ay hindi po sila pababalikin doon sa kanilang mga tahanan. Sa Sariaya, isinara ang Lagnas Bridge sa Maharlika Highway na papuntang Bicol. Mahina na raw kasi ang pundasyon nito kaya delikado.
Pia, ngayong maski pa paano bumubuti na yung panahon sa malaking bahagi ng Quezon, ang tanong na ilan ay mapasok na kaya o may pasok na kaya yung mga estudyante bukas? Ang sagot dyan ng provincial government ay pinapaubayan na lang nila sa mga LGU ang pagpapasya tungkol sa usapin na yan. Pia. Mag-ingat kayo at maraming salamat, June Veneracion. Kabi-kabila ang pinsala ng bagyong Pepito sa Catanduanes, lalo sa bayan ng Panganiban kung saan ito unang naglandfall. Pinakamalakas daw itong naranasan doon, ayon sa kanilang alkalde. Nakatutok si Jonathan Andal. Maliwanag pa lang kahapon, hanggang pagkagat ng dilim, hindi pinatahimik ng Super Typhoon Pepito ang Catanduanes. Sa bayan ng Panganiban naglandfall ang bagyo kagabi. Nang lumiwanag, tumambad ang lawak ng pinsala. Daang-daang bahay ang wasak. Isolated sila dahil walang signal at kuryente at barado ng guho ang mga kalsada. Paubos na raw ang pondo ng munisipyo at ngayon pang 2 araw na lang ang natitira nilang family food packs. Any day, itong mga parating na araw, pwede na po kaming makaramdam ng kakulangan sa pagkain. Mamarapati ng national government na mapansin po kami rito, malaking tulong po yan sa amin. Bugbog sarado rin ang Karamoran, sira ang maraming bahay at kubo, halos tuklap din ang bubong ng isang covered court. Sa Bagamanok, isang bahay ang nasira ang bubong kaya pinasok ng tubig. Bahay man, poste o simbahan, kahit presinto, hindi sinanto ng bagyo. Sa Virac, walang panama sa bagyo ang mga poste at puno. Sa pagbuti ng panahon, maraming lumikas ang nag-uuwian na. May iba namang nanatili. Yung bahay namin talagang wasak siya, hindi siya pwede tirahan. Sa Higmoto, bumaha at humambalang sa daan ang mga natumbang puno at bahagi ng mga bahay. Sa Viga, mismong Emergency Operation Center nila ang napuruan at nasira. Ganyan din ang sinapit ng maraming bahay roon. Baha rin sa ilang lugar. Sa bayan ng San Andres, isang buntis ang tinulungang mga anak ng mga otoridad. Maayos na ang lagay sa ospital ng mag-ina. Ang paghupa ng unos, umpisa na rin ang pagbangon. Kabi-kabila na ang clearing operations, gaya sa San Miguel na napuruhan ng mga landslide. Ayon kay Catanduanes Governor Joseph Cua, 6 na bayan ang pinakanapinsala, 5 bayan ang isolated. Dagdag ni Cua, 3 truck na may 6,000 family food packs ang nasa Tabaco Port na pwedeng lumarga oras na ma-lift ang no-sale policy. Kanina, kausap ko si Regional Director Norman ng DSWD. They will be using C-130 na naka-allocate sa atin ng 10,000 food packs for Catanduanes. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.